Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, sinabing hindi tutuloy ang gilas sa FIBA Asia sa Saudi Arabia kung hindi papalitan ang venue. RJ Abarrientos at Baltasar na lang ang naglalaban sa Rookie of the Year. Sino nga ba ang makakakuha? Huling komperensya na ngayong season at pagtapos ng All Filipino ay malalaman na natin kung sino nga ba ang tatanghalin na PBA Rookie of the Year. At as of now, dalawa na lang ang naglalaban. Yan ay itong Barangay Ginebra rookie na si RJ Abarrientos at Converge rookie bigman na si Justin Baltasar. Parehong may impact na nagawa sa kanilang kupunan. Pero isa lang ang tatanghaling Rookie of the Year ngayong season. Sino nga ba ang karapat-dapat? Tara himayin natin. Ayon sa rules ng PBA, para maging eligible sa Rookie of the Year at iba pang year-end awards, kailangang makalaro ang isang player ng at least 70% ng kabuuang laro ng kanyang team buong season. At dito pa lang ay magkakaproblema na si Justin Baltasar. Siya ang number 1 overall pick ngayong season pero hindi nga siya agad nakapaglaro sa Converge 5Xers dahil tinapos niya pa yung kanyang stint sa MPBL sa kupunan ng Pampanga. Ang resulta, maraming na-miss na laro si Baltasar para sa Converge 5Xers at nagsimula lang siyang maglaro noong kalagitnaan na ng Commissioner's Cup. Kaya ngayon, inaalam pa ng PBA kung umabot nga ba siya sa minimum games requirements. Pero base sa computation, kulang sa laro si Baltasar kaya lumalabo yung kanyang Rookie of the Year, maliban na lang kung magkakaroon ng loophole na makakalusot siya sa nasabing award. Pero kung stats ang pagbabasehan, may laban si Balti sa kanyang limited games. Impressive yung kanyang average kung saan meron siyang 13.5 points per game, 12.4 rebounds, 2.1 assists, 1.3 blocks, at meron pang 34.6 statistical points at pang-7 nga siya ngayon sa BPC rankings. Hindi biro ang ginawa ni Balti. Isa siya sa dahilan kung bakit umabot ng playoffs ang Converge sa dalawang conference na nilaruan niya. Pero sa kabila ng solid stats, kung kulang siya sa laro, ay malabo talaga na makuha niya ang Rookie of the Year. Ngayon pag-usapan natin si RJ Abarrientos. Number 3 overall pick ng PBA Rookie Draft ngayong season, consistent contributor para sa Barangay Ginebra. At ang average niya ngayong season ay 14.6 points per game, 2.8 rebounds, at 4.1 assists per game. Hindi lang basta stats ang meron si RJ. Naglaro nga ito buong season at higit sa lahat, nasa semifinals ngayon ang Barangay Ginebra laban sa San Miguel. Dalawang sunod na finals appearance at posibleng maging tatlo yan sakaling makalusot kontra SMB. Ang contribution niya sa success ng Ginebra ay hindi matatawaran. Plus points rin kay RJ Abarrientos ang winning culture ng Barangay Ginebra dahil malaki ang magiging factor niyan para sa Rookie of the Year voting. Pero sino nga ba ang mas deserving? Kung pure performance lang, may laban si Justin Baltasar. Pero kung eligibility, consistency at success ng team ang titignan, lamang na lamang si RJ Abarrientos. At habang hindi pa sigurado kung pasok sa 70% rule si Justin Baltasar, si RJ Abarrientos ay steady mula umpisa hanggang playoffs. Diyan pa lang ay makikita mo na yung kaibahan. At malaki yung chance na si RJ Abarrientos ang tatanghaling Rookie of the Year. Pero kung sakali lang nakompleto ni Baltasar ang lahat ng laro, ay baka iba siguro yung sitwasyon. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo ang deserve na makakuha ng Rookie of the Year? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone, sinabing hindi tutuloy ang gilas sa FIBA Asia sa Saudi Arabia kung hindi papalitan ang venue. Mahigit kumulang 1 buwan na lang bago magsimula
ang FIBA Asia this August, ay nakaplano na yung preparation ng ating national team. Ayon mismo kay Coach Tim, sa kanyang naging latest interview, ay every Monday yung magiging team practice ng ating national team. At kung makakapasok nga raw ng finals ang Ginebra, ay si Coach Richard at Sean Chambers nga raw ang kukumpas sa kanilang team practice. Pero nabanggit nga rin netong si Coach Tim na hindi tutuloy ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia sakaling hindi pa rin magbabago yung sitwasyon sa Middle East. Kasalukuyan ngang may gyera ang Iran at Israel. At yan nga yung kinakabahala ni Coach Tim dahil malapit lang dyan ang Saudi Arabia. Kaya naman, kung hindi nga raw babaguhin ang magiging game venue, ay baka raw hindi na muna mag-participate ang Gilas Pilipinas this upcoming FIBA Asia para na rin sa seguridad ng mga Gilas players at ayaw nga nilang maipit sa gulo. At naiintindihan ko nga si Coach Tim dahil hindi talaga maganda yung lagay sa Middle East. Pero tingnan na lang natin kung ano yung magiging desisyon ng FIBA kung ipopostpone nila ang nasabing tournament o magkakaroon ng bagong venue. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa posibilidad na umatras ang Gilas this FIBA Asia? Sino naman sa tingin nyo ang deserving na makakuha ng Rookie of the Year? RJ Barrientos o Justin Baltasar? I-comment mo lang dyan sa ibaba.